Putang ina, mukha namang walang tira sa buhay yung kupal na yun. Paano nyo ma-afford yung mga demanda na ganyan? Meron na naman mga nagpapa-under dyan. Alam na natin yung ganyang style. Nagagamitin nyo yung mga ganyan para masira ninyo yung mga kandidato ng PDP. Pero hindi. No amount of paninira can outshadow yung ginawa ninyong pagtataksil sa bayang Pilipinas. Yung pagpapadala nyo kay Pangulong Duterte sa dahig. Walang makakapantay dyan. Yan po ang pinakataksil na nangyari at naganap sa history ng Pilipinas. Kung yung pinaka magnanakaw at pinakagagong presidente na si si Marcos Sr. Nung panahon ng tatay ni Bongbong, naitala yung pinakamalaking pagnanakaw sa history ng corruption sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon naman, panahon ng anak, naitala ang pinakamalaking pagtatraidor sa bayang Pilipinas. Hindi ba? Gaano katarantado mga yan? Gaano katarantado mga yan? Eto, Claire, ipaliwanag mo tong maigi tingnan ninyo kung gaano kagago ang mga kumag na yan. Official residence ng Pangulo. Mataas ang kisame sa receiving area nito. Ito po mga bossing, yung pinapakita ko sa inyo, yan po yung bahay Pag-asa. Okay, si Pangulong Duterte ayaw niyan doon sa palasyo, doon sa Malacanang. Kasi sabi nga niya, madaming multo doon, ayoko doon. Tsaka lalaki ng picture ng mga dating presidente ron. Putang ina, lahat naman mga walang ginawa sa bayan. Ayaw ko doon, gusto ko dito. So, dyan siya tumira sa bahay Pag-asa. Yung bahay Pag-asa na yan. Dyan siya tumira ng 6 na taon. Yung bahay Pag-asa na yan, hindi yan gumanda. Kung anong itsura ng bahay Pag-asa na yan nung tinurn over sa kanya, kung ano itsura ng bahay Pag-asa na yan nung tinurn over sa kanya, ganun na yun. Hindi na nila dinagdagan. Bakit hindi nila dinagdagan? May mangilang-ngilang muebles, kaya lutang ang malawak na floor area. Mangilang-ngilang muebles. Wala raw balak silahan nila at nadagdagan pa ang laman ng receiving area. Hindi, kasi hindi naman amin to. Hindi, kasi hindi naman amin to. Hindi naman namin to. So, ba't mo pa dadagdagan yung gamit? Tsaka matutulog ka lang naman dito. May mga silya naman, may mga mesa naman. Okay na yan. Gagastos pa taong bayan. Di ba? So, wala kayong tsaka kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng yun Pag nag-decorate ka dito, sino na naman gagastos niya? Wala naman kaming pera. Pera ng taong bayan gagastusin mo para sa convenience mo. Yung mga Pilipino, hirap sa mga bahay nila, papangit ng mga bahay. Tapos ikaw, maayos naman to, matutulugan mo naman, gusto mo pa pagandahin. Bakit? Diba? Bakit mo pa gustong pagandahin? Hindi naman sa'yo, una sa lahat. Tapos yung gagastusin mo dito, kung bumili ka ng isang upuan, isang kutsyon, 2 unan, gastos pa ng taong bayan yan. Sayang naman, may mga kanya-kanya naman kaming bahay. Tingnan mo, noong nanalo, etong buwisit na mga Marcos na ito, anong ginawa dyan sa bahay Pag-asa? Wala namang mali sa bahay Pag-asa. Wala namang masama, wala namang pangit, maganda naman, livable naman. Pero anong ginawa ng mga kupal? Maayos naman, di ba? Pangit ba? Hindi naman. Maganda? Oo. May receiving area? Oo. May mga kwarto? Oo. May kortina? Oo. May ilaw? Oo. Bago pintura? Oo. Maganda naman yung pagkakagawa? Oo. Ang ganda nga. Native. May silya ba? May sopa? Oo. Meron. May TV? Meron din. May internet? Oo. May CR? Meron. May bidet pa. Hindi ba? May bathtub? Meron din. Pero hindi naman nagagamit. Di ba? Ang ayos-ayos. Tinan nyo ginawa ng mga kupal. 2 years later. 2 taon. Tangina, pag-upo nila. Kita mo, winarak. Tangina niyan, hindi ba? Bakit mo wawa sa akin yan? Ang ayos-ayos naman. Sabi nga nila, why do you keep on breaking things that are not broken? Stop fixing things when it's not broken. Anak ng tinapay ang ayos-ayos, giniba. Alam nyo kung bakit giniba? Tangina niyan boto kayo ng boto ng mga elitista. Yan.
ngayon ay O tangina, yan na siya ngayon oh. O yan na siya mga bossing, ano na siya ngayon? O siya ngayon ay isa ng mansyon na may mga swimming pool. Putang ina, ba't kailangan pa ng swimming pool? Di ba? Pucha, you are supposed to be in Malacanang to serve people. Para magsilbi. Puta, anong ginawa nyo? Ginawa nyo bakasyunan. Mga hayop. Mga kurakong. O kaninong pera ginamit dyan? Alam nga naman sa kanila. O pera ng taong bayan yan. Ilang milyon, ilang daang milyon. Ang pinagawa nila, baka bilyon pa yan kasama muebles. Sino nagbayad niyan? Putang ina, taxpayers money. Eh, sinasabi ko sa inyo, bagamat ito'y pag-aari ng gobyerno, ang sinasabi ko, bakit kailangan tayong gumastos nang hindi naman kailangan? Tapos hinahabol ninyo si BP Sara sa ilang milyon lang na notice of disallowance na hindi naman ninakaw. Napunta naman sa mga operasyon, napunta naman sa mga dapat puntahan. Hinahanap ninyo pero ito hindi nyo nakikita. Okay ba yan? Okay nang ina nyo, kayong mga tagapagtanggol ni Bongbong, nakakaligo ba kayo sa swimming pool dyan? Nakakapunta man lang ba kayo dyan? Balita ko, pinakain nung minute kayo, pinakain sa inyo, insimada. Mamahalin naman yung insimada na yun kasi insimada na yun gawa dyan sa Valle Verde. Parang tila mo 150 pesos ang isang insimada na yun. Masarap talaga yun pero tang ina nyo, hanggang insimada lang ang binibigay sa inyo tapos tanggol kayo ng tanggol. Ay, sabagay. Sabagay. Hindi nga lang pala insimada. Pero ito ginawa nila oh. Ito ginawa nila dyan sa bahay na yan. resort na ang vibe dahil sa swimming pool. Naging resort. Utay na niyan. Bakit ka gumawa ng resort sa Malacanang? Eh, nandiyan ka sa Malacanang para magsilbi ka sa taong bayan. Alipin ka ng mga Pilipino tapos pabaka-bakasyon ka? Si Pangulong Duterte, kakain lang sa bahay, may lechon na maliit. Putang ina, galit na galit kayo. Samantalang itong first family, o tayo na ginawang ganito yung Malacanang, hindi naman kanla. O sabi nila, yung mga papakinabangan naman yan ng mga susunod na presidente. Putang ina, hindi naman kasing elitista nyo, kasing luho ninyo yung susunod na presidente. Yung susunod na presidente si VP Sara, putang ina, hindi naman yun hindi naman yun magnanakaw. Hindi naman yun sanay sa karangyaan. At saka dapat, kapag naging presidente ka ng Pilipinas na mahirap, di ba mahirap ang Pilipinas, naging presidente ka ng bansang mahirap, dapat mamuhay ka ng frugal. Mamuhay ka ng ng humble. Tangin naman takin mo lahat ng tao sa paligid ninyo naghihirap tapos kayo pa resort feeling kayo. Di ba yan ang dapat na sinisilip ng taong bayan, hindi yung mga kung ano-anong kagaguhan sa tayo na itong pamilya to dapat tinatapon sa Mars. Oo, dahil nagpapadala na ng mga aso doon si Elon Musk. At berdeng kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano ayun na, ginawang garden oh. Isipin mo yan, pera ng taong bayan yan. Nakakapasok ba tayo dyan? Nakakapag-swimming ba tayo dyan? Kahit man lang sana makagamit tayo ng kubeta, pwede ba? Tayo na highly secure dyan, di ka makakapasok dyan. O ano pang mga nagaganap dyan? Dyan ba nagaganap yung mga party-party nila? O yan ang sinasabi ko sa inyo. O di ba? Focus na focus kayo sa mga Duterte. Focus na focus kayo sa mga spendings ng mga Duterte. O saan ba dinadala ng Duterte pera nila? Anti-criminality, anti-insurgency. O tapos etong gobyerno, wala pa nagawa sa sa Pilipinas, may nagawa ng resort. Yan ang sinasabi ko. Again hindi po totoo tong sinasabi ko. Fake news ako Oo, ini-entertain ko lang kayo. Sa totoo lang, sa totoong buhay, magaling talaga yung mga Marcos na yan. At sila ang pinakamahusay na leader sa Pilipinas. Sa katunayan, napakarami na nangyari sa bayang Pilipinas sa loob lamang ng 3 taon na panunungkulan nila. Oo, talaga namang ang linis ng Pilipinas. Baka nga lumagpas na tayo sa first world country. Di ba ginawang resort? Saan ka naman? pagagandahin ng presidential residence. Flashback. Wala raw balak silahan nila at nadagdagan pa ang laman ng receiving area. Hindi, kasi hindi naman amin to.
So wala kayong Tsaka kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng Kanya ng mga Duterte, hindi naman amin to. Tsaka pag nag-decorate ka dito, pera ng taong bayan. Anong sasabihin nila? Sarap naman ang buhay mo. Taga-probinsya ka lang. Mas maganda naman di hamak itong bahay na to sa bahay ni Presidente sa Davao. Nakita niyo yung bahay ni Presidente sa Davao? Bungalow. Ang sikip-sikip, ang liit-liit. Nahihiya na nga yung mga kapitbahay niya. 3 na palapag ng mga bahay ng kapitbahay niya. Samantalang siya, ang liit-liit pa rin ang bahay niya. Dobling mas malaki itong bahay na to kaysa sa bahay ni Pangulo. Okay na sa kanya yan. O ano sabi ng pamilya? Hindi na, okay na to kasi mga pera ng taong bayan pa yan. Oo, wag naman. O di ba ganyan ang mga... Ayan ang magnanakaw? Yan yung mga abusado? Utangin na to mga mainstream media na to. Tsaka kayong mga tulonggis na mga tagapagtanggol ng mga Marcos. Putangin na nyo, nakaswimming na ba kayo dyan? Kung di pa kayo nakaswimming dyan, tigil nyo na yung pagtanggol-tanggol dyan kay BBM na yan, ha? Nice. Anak ng tinapay, meron pang racing simulation. Anak ng sasarap ng buhay. Taxpayers money yan. Huwag nyo sabihin hindi. Huwag nyo sabihin hindi taxpayers money yan. Nandiyan dyan sa loob ng Malacanang. Di ba meron pang simulation? Putang na, nagre-racing pang mga tanga, Kaya pala ang hilig manood ng F1. Meron pang racing simulation, ha? Very good. Mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Pati na racing Oy, wow. simulator na madalas daw gamitin ni Presidential son Vincent Marcos. Wow, Vincent, ang sarap, ang swerte mo naman. Ang sarap naman siguro magkare-karera dyan, no? Gamit ang pera ng taong bayan. Oy, Boss Dada, mayaman sila. Paano mo nalaman na pera ng taong bayan yan? Again, kapag ka ikaw ay nasa public service, lalong-lalo na ikaw ang pinakamataas ang posisyon at ang pera ng taong bayan, ikaw ang may hawak, lahat ng suot mo, i-assume ng tao na pera ng taong bayan yan. Kaya ngayon yung sinasabi ni Pangulo at nakalagay din yan sa batas. If you are a public servant, if you're a public official, mamuhay kayo ng normal. Bakit? Kasi ang sweldong tinatanggap nyo ay sa mamamayan at ang Pilipinas hindi naman mayaman yan. Third world country po tayo. Mamuhay lang po kayo ng normal. Kung gusto nyo mamuhay ng bongga, umalis kayo sa gobyerno tapos gamitin ninyo yung pera nyo. But so long as kayo ang nasa kapangyarihan at pera ng taong bayan ang pinaggagagamit nyo, pati sa mga biyahe nyo, mahiya naman kayo. Meron pa kayong racing simulator. Diba? Utay na. Yung mga bata nga sa labas, kahit bisikleta, wala. Tapos kayo may racing simulator, ha? Talaga namang maiiyak ka. Yan ang sinasabi ko. Lahat ng ito, may ebidensya. Although fake news yan, kahit pa paano, may ebidensya. Ganun tayo dito sa channel. Di ba? Pinasasaya ko lang kayo, hindi totoo yan. Mababait ang mga Marcos, magagaling sila at hindi sila nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kayo talaga, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
harap